Naman basta-basta bibitaw yan eh. Diba? Hindi naman po pwedeng yung 11 years isang tabi na lang ng gano'n na lang. Kung hindi mabigat yan. Besides, makikita mo, nagmamahalan naman eh. So ang lagay ba si Catherine ang nang iwan? Hindi naman. If ever, hindi na niya yun kasalanan. Kasi siguradong matindi yung dahilan. Ibang magtiis ang mga babae kesa sa atin. Iba yung tolerance nila sa pain. Kahit ang babae, hindi basta-basta mag-give up yan. Kung hindi matindi ang dahilan, mag-give up man yan, matagal nang lumalaban yan, napagod na lang. Kapag ang babae ang umayaw, ayawan na talaga. Hindi ibig sabihin ayaw na niya. Kundi dahil wala na siyang ibibigay pa kasi inubos mo na. Nagsimula ng may respeto, nagtapos ng may respeto. Bakit? Si Rana, wawasakin mo pa ba? Basag na, dudurugin mo pa ba? Di isalba mo kung ano yung pwedeng matira. After all, may pinagsamahan kayo 11 years Ang salitang Adbyento ay galing sa salitang Adventus, ibig sabihin, pagdating. And who is coming? Jesus is coming. Kaya, gaya ng sabi ko, ito rin ay panahon ng paghahanda natin sa pagsalubong kay Kristong tumarating. Kaya, napaka-importanting tanungin, tama ba ang paghahanda na ginagawa natin? Kasi experience will tell us, napakahirap yung naghanda ka, mali naman yung paghahanda na ginawa mo. Katulad ng karanasan ng mga nag-exam na hindi pumasa. Kasi yung pinaghandaan nilang topic, hindi lumabas sa mga katanungan. Katulad ng karanasan natin, halimbawa sa paghahanda ng pagkain. Pero hindi naman pala pwedeng kanin ng inihaaninan natin. Kasi may problema sa kalusugan. Kaya nga, minsan, ang pinaka-safe, wag na lang maganda. Kung close mo naman yung bisita mo, sabihin mo na lang, wala man akong handa, handa naman akong mahaling ka. Charot. Palusot ng mga kuripot. Sa kabilang banda, mahirap din yung maghanda tayo nang hindi na-appreciate yung paghahanda natin. At tulad ng karanasan mo, halimbawa bilang isang manugang na naghanda pero napintasan naman ang iyong piyanan. Mahirap din yung naghanda ka tapos hindi sa takdang oras. Kaya hindi umabot, nasayang lang. Therefore, mahalaga na tanungin natin, tama ba ang paghahanda na ginagawa natin sa pagsalubong sa Panginoon natin? Siguro naisip nyo, kaya nga ako, Father, naghahanda na Kita po ninyo sa bahay namin, may mga pailaw na kami ngayon. Okay na ang aming mga Christmas decoration. Bumibili na po rin ako ng mga pangregalo sa mga inaanak ko. Ang galante mo, sana all. Hindi katulad ng ibang mga ninong at ninang na ngayon pa lang, as usual, naghahanda na naman ng dahilan para ang inaanak ay mapagtaguan. Katulad ng ganyan. Tinext ba naman ang inaanak? Dear inaanak, pasensya na ha. Lumipat na kami ng bahay ha. Basta inaanak, malayo ito. Hindi mo alam. Patay na. Hindi mo tuloy masisi ang ibang mga inaanak na ngayon pa lang ay naghahanda na rin ng response nila sa text na ganyan ng kanilang mga ninong at ninang. Gani rin naman sa mga ninong at ninang ko, pag hindi pa rin kayo nagpakita ngayong Pasko, kita-kits na lang tayo kay Tulfo. Hindi po ganito ang paghahanda na sinasabi natin dito sapagkat ang dapat nating paghandaan, hindi naman talaga yung darating na Pasko na alam na yan. O kaya yung trabaho mo ay may kinalaman sa kaligtasan. Yung 11 years, isang tabi na lang ng gano'n na lang. Kung hindi mabigat yan. Besides, makikita mo, nagmamahalan naman Akala ko nga nung una, ganun-ganun. Hindi, seryoso Kahit naman si Daniel O diba, nang tanongin siya minsan ni Boy Abunda, ang tanong ni Boy Abunda sa kanya, Daniel, kapag napagod ka, iiwan mo ba siya? Anong sagot? Daniel Padilla, maraming beses na ako napagod, Tito Boy, pero hindi ko naman siya iniwan. Ganun sana. So ang lagay ba si Catherine ang nang iwan? Hindi naman. If ever, hindi na niya yun kasalanan. Kasi siguradong matindi yung dahilan. Ang babae, hindi naman basta-basta bibitaw yan Diba? Sorry mga lalaki Alam ni Lord, pinagtatanggol ko tayo Diyan pinagtanggol ko tayo Kasi sabi ko dun sa gumawa niyan, igawa mo ako ng picture ni Daniel at ni Catherine, tapos lagyan mo ng parang broken lines. Ang ginawa yan, sabi ko sa kanya, Sister, masyado ka naman kay Daniel.
Aba, ang sagot sa akin, pakita ko sa inyo yung reply sa akin. Ang sagot sa akin, kasi naman, Father, kayong mga lalaki ang talagang nagbibigay sa aming problemang mga babae. Dinamay mo ako. Pari ako. Di totoo, nadala talaga siya. Kaya lang, wala na akong magawa. Yan talaga. Also, pinagtatanggol ko tayo, guys. Aminin natin, ibang magtiis ang mga babae kesa sa atin. Iba yung tolerance nila sa pain. Kaya nga sila yung nanganganak eh. Kaya nga po pwede nila tayong idir. O sige, palit tayo ng sitwasyon. Kasi kahit na sa snap ng finger ng Diyos ay magpalit talaga tayo ng sitwasyon. Hindi natin kakayanin at sasabihin, Lord, pag naibalik mo na lang kami dati, ayaw naming mga anak. Hindi natin kakayanin. That is why ang Diyos talaga lumikha ng equal eh. May kaya tayo, hindi nila kaya. Pero may kaya sila, hindi nila natin kakayanin. Maniwala ka. Iba yung tolerance sila sa pain. Kahit ang babae, hindi basta-basta mag-give up yan. Kung hindi matindi ang dahilan. Yung dahilan ng breakup na yan, nako, nakita ko yung sinabi ni Catherine kay Daniel sa isang pelikula, para bang ang sinasabi niya, tapos, yayakapin mo uli ako, magde-date uli tayo, ganun ulit. Para bang ganun na naman? Papatawarin na naman kita? Yung kasalanan siguro ni Daniel, hindi na makukuha ng ganyan lang eh. Again, ang babae, lalong-lalo na yung matinong babae, matinong asawa, matinong girlfriend, matinong ina. Hindi basta-basta mag-give up yan. O mag-give up man yan, matagal nang lumalaban yan, napagod na lang. Kaya nga may kasabihan tayo, kapag ang babae ang umayaw, ayawan na talaga. Hindi ibig sabihin ayaw na niya, kundi dahil wala na siyang ibibigay pa kasi inubos mo na. Tandaan natin sa 1 Corinthians 13, ha? Ang unang definisyon ng pagmamahal ay, love is patient. Ang pagmamahal mapagpasensya. So pag inubos mo yung pasensya, inubos mo na rin yung pagmamahal niya. Natatandaan niyo yung famous line ni Angelica sa isang pelikula? Tandaan mo, ang pera natin hindi basta-basta mauubos, pero ang pasensya ko, konti na lang. Ubusin mo ang pasensya niya. Maubos ang pagmamahal niya. Kaya kahit gusto pa niya, wala na kasi sinaid mo na siya. At ang makasasaid, yung matitinding pagkakasala na paulit-ulit na. Meron ako ipapakita sa inyo. Ito po ay pag-aari ko bago pa man ako pumasok ng seminaryo.